At hindi rin tayo alis dito hanggat hindi nakakalaya si Tatay Digong. Ako, nagpaalam na ako sa supervisor ko. Nagpaalam na ako sa supervisor ko. Actually, sinabi ko na tatapusin ko yung protesta na to hanggang sa makalaya si Tatay. Ayun. So, anong masasabi mo sa biglaang pag-aresta kay President? Malanado po yan ni Bongbong Marcos. Malanado yan. Kasi may issue sila sa ibang bansa ngayon, di ba? Marami pong issue, lalo na si Liza Marcos. Oo, yun, alam mo na yon. Opo, nabasa ko na rin po yun at hinihintay ko nga rin yung progress. Hindi pa pala sila makakauwi, bawal silang umuwi. Opo. Imbestigahan pa. Opo. May hinahangin. Ayan. Pero linggo-linggo ho kasi may bagong issue tong Bongbong Marcos na to. Ako, sabi ko, hindi man ako ganun katanda, pero ipagpapatayan ko na ang Pangulong Duterte ay magkaroon ng maayos na buhay. Kasi matanda na si Pangulong Duterte. Matanda na ang Pangulo. Wala siyang ibang gustong gawin kundi protektahan ang Pilipinas. Hindi niya gagawin yung war on drugs kung hindi para sa Pilipino. At si Marcos, isa siya sa mga nakikinabang. Di ba? Panay siyang nagsasabi na maganda ang war on drugs, maayos ang pananalita ng Pangulo. Bakit ngayon isa siya sa mga kumukontra sa Pangulong Duterte? Hindi po ba? Ayun, kaya talagang nakakapagsisi kung bakit natin sinuportahan yung Bongbong Marcos na yan. At ako, ito na yung people power tree na hinihintay natin. At marami pang darating na Yes, totoo yan. So, isa rin ba tayo sa mga nabudol? Opo, pinagpapatayot ko pa si Marcos, manalo lang sa eleksyon. Alam niyo po, sa katrabaho ko, sa school, sa mga kaibigan ko, sinasabi ko na yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero yung nangyayari ngayon, ayan, lahat ng nangyayari ngayon sa paligid dahil sa kanya, magnanakaw siya. Huwag po natin kalimutan na si Sara Duterte ang nilapitan nila ng eleksyon. Huwag po natin kalimutan na nung eleksyon, wala pong bahid ng kahit na anong chismis ng pagnanakaw si Sara Duterte. At kung yung pamilya ng Duterte ay magnanakaw, tandaan po natin, hindi ganito kaunlad ang Davao. Hindi po ganyan kaganda ang nangyari sa Pilipinas. So ang gusto po nila, ang gusto ng Dilawan, ang gusto ng mga NPA, ang gusto ng mga komunista, ng mga loyalista, lahat sila kalaban natin eh. Ang gusto nila mawala ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Na napakahalata naman po. Kaya sabi ko, wala po akong pakialam kahit saan man to dumating o kung ang buhay ko man ay Ano mangyari, oh. wala po akong pakialam kahit na yung mga pulis na yun yung makaharap natin, ilalabas natin ang Pangulong Duterte. Kaya mula sa Clark, Pampanga, nagpaalam na ako sa supervisor ko kako hindi ako papasok hanggang hindi nakakalaya si Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy na po ito. Actually, kompleto na po yung gamit ko eh. Ayan. So, magkakasama-sama tayo dito magdamag ngayon. Yes po, hindi po tayo uuwi. At marami din po tayong mga followers na talagang dediretso dito. Kaya sinasabi ko po na magpunta na rin po tayo dito sa video ko. At alam ko po, dapat ipadama talaga natin sa Pangulong Duterte Yung ating pagmamahal sa Pangulong Duterte, suporta natin. oras na po para iparamdam natin na tayo naman yung nagmamahal sa Pangulong At Duterte. tayo naman na magbayad sa kabutihang ginawa ni Tatay Digong. Yan. Kasi sinapo niya lahat eh. Sinapo niya yung bala para mailigtas yung Pilipino. Pero mo naglalakad ka sa daan ng maayos, ligtas. Ngayon meron ka ng takot. Di ba po? At nakakapagtaka na palagi nilang sinisiraan si Duterte na wala silang utang na loob. Na hindi nila alam na kung hindi dahil sa Pangulong Duterte, yung tatay niya, wala ngayon sa libingan ng mga bayani. Hindi po ba? Gaano kasama yung pag-uugali na yon? Kaya hindi tayo uuwi hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya ang Pangulong Duterte. Baka may panawagan sa mga kapwa mo kabataan. Opo. Sa mga kapwa natin kabataan dyan, na alam ko, papunta na rin tayo dito. Maraming kabataan ngayon ang matatapang. Maraming kabataan ngayon ang talagang nagmamahal at naniniwala sa proyekto ng ating Pangulong Duterte. Ngayon, yung Pangulo natin inaresto mo. Ito na yung oras sa mga kapwa kabataan para lumabas tayo at isigaw natin yung tunay na nangyayari sa Pilipinas. Kasi ang gustong gawin ng administrasyong ito ni Bongbong Marcos, itago yung BICAM issue.
itago yung mga anomalya at itago yung mga pagnanakaw Yung nila. issue ngayon nila sa ibang bansa, yun ang lalong itinatago nila. Yes po. Yes. po. Alam nyo na yon. At kaya nga, yan ang nilagay ko dun sa tarpaulin na ang katotohanan, mali ang droga. Ayun, kaya ilalaban natin to. Ilalaban natin yung pagmamahal natin. Sa palagay mo, marami makikisimpatya sa atin ngayong gabi. Madami po, dahil ang buong Pilipinas nagulat sa panggigipit nila sa Pangulong Duterte. Madami po, at ayaw ng Pilipino yan. Buong Pilipinas, majority nagtitiwala sa Pangulong Duterte. At wala po tayo dito ngayon kung hindi natin mahal ang Pangulong Duterte. Simula po kay Ferdinand Marcos Sr., dumaan yung mga iba't ibang presidente, walang kahit na isang Pangulo ang tumutok sa droga. Si Duterte lang. Di ba po? Wala po. Si Cory Aquino, wala namang ginawa yan sa droga. Di ba po? Pumasok lang yung napakaraming droga. Si Fidel Ramos, si Erap, si Arroyo, hanggang dito kay Noynoy Aquino at ito si Marcos. Si Duterte lang ang humarap sa droga at nagpatahimik sa mga narco-politician na pinapangalanan niya everyday. Kaya hindi po nakakapagtaka na maraming galit kay Duterte. Pero yung sinasabi nilang si Duterte ay mahigpit, hindi po yon dahil gusto ng Pilipino yung mahigpit, gusto ng Pilipino yung kamay na bakal. Kasi kung ayaw po ng Pilipino yan, hindi po ganyang kataas yung, hindi po ganyang kataas yung rating ng Pangulo. Biruin mo, 2016 hanggang 2022 nang bumaba, napakataas ng rating ng Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo hindi magaling ang Duterte. Tapos sasabihin nyo na ang Duterte ay puro kalokohan lang. Yun po ay kasinungalingan. Ayun po, kaya po sa paniniwala ko, minsan lang po ako sumuporta ng politiko kasi dati po akong dilawan. At dati po akong sumasali sa mga rally ng dilawan. Kasi naniniwala ako na napakaganda ka ako ng nangyari nung EDSA 1 na babae na paalis ang isang lalaking presidente. Pero simula nung nakita ko yung mga kapalpakan nitong si Noynoy Aquino tungkol sa SAF 44, di ba po, hindi nalilimutan ng tao yan. Yung kapalpakan niya dyan ngayon, meron na naman tayong laglag bala. Di ba po, lumalabas na naman yung mga problema na niresolba ng Pangulong Duterte. Na nakakapagtaka nung ang Pangulong Duterte nawala sa pwesto, bumaba sa pwesto, naglabasan na naman yung mga magdanakaw at binabaliktad pa nila ang Pangulong Duterte. Ayan, kaya po hindi tayo aalis dito at mas lalo pa tayo nagtatawag ng maraming mga kabataan at tao. Sabi ko nga po, galing pa ako Clark, Pampanga, pero nandito tayo ngayon. Kasi para sa akin, oras na po natin to para maipakita natin yung pagmamahal naman natin sa Pangulo. Kasi ang dami ng ginawang sakripisyo ng Pangulo para sa bansang ito. At yung mga mapagsamantalang mayayaman, politician dyan, yung mga nasa kongreso, yung mga buwaya na yan, mga puking ina na mga yan, lahat po yan mawawala. At dama po natin ngayon yung galit ng lahat ng Pilipino, mapakabataan, magulang, at yung pagmamahal ng lahat para sa Pangulong Duterte. Alam niyo po, ako po kasi bata po eh. Bata po ako. Yung nanay ko po at tatay ko, stricto po sa amin. Kapag yung nanay at yung tatay ko, stricto sa akin, natutuwa ako doon kasi gusto niya akong disiplinahin. Titignan lang ng magulang ko, alam ko na yung ibig sabihin eh. Yun po yung inalis ng gobyernong to. Yun po yung inalis, yung takot sa gobyerno. Di ba po dapat lang na ang gobyerno ay may authority? Di ba po dapat ang pamahalaan natin ay talagang may ngipin? Yun po yung pamahalaan ni Duterte at yun po yung inaalis nila. Ayun. Sige, isa na lang, last na lang, Sera. Panawagan niyo po sa sambayan ng Pilipino. Marami po tayong mga ginagawa sa buhay natin. Di ba po, may hanap buhay tayo. Pero isipin po natin yung kinabukasan natin, yung kinabukasan ng mga anak natin. Nung nakita ko po na yung mga tao dito ay nagsisimula ng dumating, nung nakita ko po, hindi na ako nagdalawang isip, nagpunta na ako agad dito. Sabi ko nga, nagpa-print pa ako ng tarpaulin para sa Tatay Digong at hindi ako aalis hanggat hindi nagiging maayos yung lahat ng ito. Opo, pinaprint po natin yan. Nung alas 10 ng umaga, nung narinig ko na inaresto agad si Tatay Digong na walang warrant of arrest, nagpunta na tayo dito. Kaya sa mga sambayan ng Pilipino dyan, sa mga kapwa ko Pilipino, lakasan na po natin yung loob natin. Oras na para pabagsakin ang Bongbong Marcos na to at yung Liza Marcos na to. Mga putang ina nila. Isa na lang po, sigaw natin, Duterte! 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 Duterte!